Hello, good day everyone. So, ang topic natin ngayon is about the shear and moment diagram. So, ito ay probably review lang sa iba, then sa mga beginners, this is an introduction. Okay, so what is a beam? So, a beam is a structural engineering terms is a member that can be comprised of a number of materials. It is included steel, wood, aluminum to withstand loads. Okay? So, yung beam, sa Tagalog niyan ay biga. Okay? So, this is your beam. This is a typically shape of a beam. Then, siya ay nagsasubject sa iba't ibang klase ng loading. Okay? So, meron tayong iba't ibang shape ng beam. Depende sa design. So, meron tayong T-shape. Okay, so yan yung T-shape beam. Meron din naman tayong channel. Okay, this will look like that. Then, meron din naman tayong rectangular hollow. So, ito yung typically the reinforced concrete. Okay? So, yun yung some of the types of beams. So, dito, meron tayong types of beams. Okay, so we have the simply supported beam. So, this member, kung marirecall nyo sa statics, so this is a hinge. And this is a roller. Okay, so ito ang kanyang reaction. So, as we remember sa structural theory. So, meron tayong simply supported kung saan ang both ends ng beam natin ay may support. Sa overhang beam, yung isang end merong support, then yung one end niya ay nakahang, kaya overhang beam. Next ay cantilever. So, ito ang ating support. Okay, so ito siya, cantilever beam. So, ito ang kanyang reactions, tatlo. So, probably ginagamit to sa mga balcony. So, yun yung ginagamit na beam. So, ang types ng supports natin, based dun sa dito, sa tatlo. So, we have a pin. Prevent horizontal, vertical displacement. It allows rotation. Then, the roller support, it prevents the vertical displacement. So, magkaiba ha. The same sila. Same silang vertical displacement ang pine-prevent. Pero ang pinagkaiba ni roller, it allows horizontal displacement and rotation. So, parehas lang sila sa vertical displacement saka sa rotation. Okay? So, sa fixed support naman, prevent all displacements and rotations. Doon yun sa cantilever. Fixed support ang tawag dito sa part na to. Ito. Let's make it red. So, itong tawag dito, this is a fixed support. So, we have a types of forces. So, commonly, we have a concentrated force and then we have a distributed force. Then we have a concentrated moments kung saan ma-encounter natin yan sa mga previous problems. So, kung mapapakita rin kung paano siya iti-treat. Okay? So, meron tayo dito table ng ating shear and moment diagrams as you notice. So, una, meron tayong simply supported beam loaded with a concentrated moment. Okay? So, to draw the shear diagram of that figure, so, drawing muna tayo ng X line. Okay. Para pantay-pantay ang ating drawing. Okay. So, dito, ang shear diagram ng isang simply supported beam, as you remember, this is a simply supported beam loaded with a concentrated moment. Kung babalik tayo dun sa, ayan, sa PowerPoint, ayan, we have a concentrated moment. So, dito, ang itsura ng shear diagram nito ay look like this. Okay? So, ito yung magiging itsura ng ating shear diagram. Okay?
So, ito yung magiging itsura ng ating shear diagram. So, siya ay constant. So, lagay lang natin siya ay constant. So, constant ang ating shear diagram. So, this is 0. This is 0. So, lagay din natin. 0. So, liitan ko lang. Okay, ang value nito, 0. Depende sa mako-compute mo. So, mag-start ka sa 0. Okay? Next, the moment diagram. So, yung moment diagram nito, dapat ay magiging ganito ang itsura. Okay, so ganito ang magiging itsura ng kanyang moment diagram. So, let's assume na ito yung pinakamataas na point. So, let's say 150. Okay, so dapat siya ay linear. Paganyan. Okay? Then, bababa ka rin dito sa part na to. Okay? Then, paganyan. Depende sa yung computation. Okay? So, itong mga ano na to, part na to. So, try natin i-hatch. So, on this part, itong i-hatch ko, ito yung may shaded region. Okay? So, ayan. Palitan lang natin ng ganyan. Palitan ko ng blue. Okay, so ayan yung part na yan ay yung shear diagram. Then, the same din dito. Yung loob nitong triangle na to, ayan. So, this is 0. Okay, then mag-e-end dapat siya lagi sa 0. Okay? Tapos, meron tayo dito next na cantilever beam with the concentrated force. So, yung kanina ay concentrated moment. So, i-draw din natin ang kanyang shear diagram. So, ito yung end ng beam. Ayan. So, ang kanyang shear diagram, cantilever beam siya, constant din. So, the same lang din dito kay sa nauna natin. So, ganun din ang kanyang shear diagram. Okay? Teka. So, ito move natin sa 0. So, ganito rin yung magiging itsura ng kanyang shear diagram based sa yung computation. Okay? So, move lang natin. So, yun ang itsura ng kanyang shear diagram. So, ang kanyang moment diagram naman, since ito lang ang ating support, so obviously, kapag titingnan mo on this part, kapag ito, yung load, ito lang yung support ng beam mo, babagsak siya pag ganyan. So, ang moment diagram niya ay linear din. So, let's say, ang na-compute mo ay pababa. So, ganyan dapat ang itsura ng kanyang. Itong mga value na to ay ano lang, assumed. So, pag ganyan. So, itong mga part na to, shaded region. So, ito ang iyong, ito ang iyong moment diagram. Ayan. Si-shade mo rin to, the same din dito. Okay, so obviously kasi pag tinignan mo to, pag ganyan yung bagsak niya. Kaya yan ang kanyang moment diagram. So, next, we have a cantilever beam with a uniformly distributed load. So, yun yung itsura ng UDL. Okay? So, dito, ganun din ang gagawin. So, diyan,
on this part, ganito dapat ang magiging itsura ng shear diagram mo. Ayan. So, let's say itong yung highest value. Teka. Urong ko lang to. So, let's say ito yung iyong value. Mula ka pa rin dito sa 0, ganyan sa, let's say, 200. So, linear pa rin siya. Okay? So, ayan. Ayan ang kanyang shear diagram. So, hatch natin. So, this is the reference kung ano mga magiging itsura ng inyong shear and moment diagram. Okay? Ayan. So, ang moment diagram niya naman ay parabolic daw dapat. So, dapat kapag ganitong type ng loading and the beam, ang iyong moment diagram ay parabolic. So, ganun din, kapag tininan mo siya pababa, pag ganito yung bagsak niya, since ito yung support. The same manner naman, kung dito sa kabila yung fix, ito yung wala, pag ganun siya. Okay? So, common sense lang ang ginagamit. Ayan. So, let's say, meron tayong value dito na, halimbawa lang ha. Ayan. Then, sabi, parabolic. Okay. Teka. Ayan. So, parabolic siya. So, ito ang inyong i-hatch or i-shade tong part na to. Then, i-input nyo yung value. So, the same manner din naman, mag-i-start ka sa 0. Then, sa moment diagram, start ka sa 0. Mag-end ka rin dapat sa 0. Okay? So, 0 din dapat ang iyong end. Okay? Next, we have this simply supported beam with a point load. So, nasa gitna siya. So, ganun din naman ang iyong gagawin. Okay, ayan. Then, dito, lagay ka rin ng iyong reference line. So, dito sa part na to. Ayan. So, dito, ayan. So, ganito yan. Kung ganyan yung loading diagram mo, ang shear diagram niyan ay dapat ganito. Depende sa iyo yung makukuhang computation. Okay? So, pag ganyan, let's say 100, then ito kapantay nito, baba ka sa 0, then bababa ka rin ng 100. Ayan. So, ito yung iyong shear diagram. Okay, so ito, ito. So, hatch natin siya. So, dito, ayan, as you notice na hatch na siya. So, ayan. So, start din siya sa 0. Laging sa 0 ang iyong started point. So, this is 0. Okay? So, depende sa yung computation. Kung nandito naman siya sa kabila, nandito yung loading mo. So, dito, maiksi yung pataas mo, then mahaba yung pababa. Okay? So, depende sa position ng mga forces mo. Okay? So, yung moment diagram niya, ganun pa rin. So, kapag linear, kapag straight line, so linear ang tawag. Then, kinaklarify naman kung parabolic or cubic. Okay? So, dito, depende sa yung makukuhang moment or resultant nung yung mga shear kasi kinukuha yan through multiplying. So, kinukuha yung area. Okay? So, ito, i-hatch mo rin yan. Okay. Ayan. So, depende kung ano yung highest point mo. So, pwede ring pababayan. Depende sa computation mo. So, it will end also to 0. So, next we have a simply supported beam with a
uniformly distributed load. So, dito, meron UDL. Yung kanina sa cantilever, ngayon naman ay simply supported. So, ayan. So, ang itsura ng shear diagram niyan ay linear. So, dito sa UDL, ang pinaka-stress part or the maximum ay sa middle. So, 500 kasi nilagay kong value, so kalahati. So, sa middle kapag UDL. So, pag ganyan yan, let's say 100. Then bababa ka rin dito ng 100. Okay, so pag ganyan siya. Ayan. Ayang part na yan, yung dalawang triangle. I-hatch mo yan. Okay. Ayan. So, i-hatch mo yan. Ayan. Ayan ang yung shear diagram. Okay, so sa UDL, sa gitna yung stressed part. So, sa moment diagram niya, dapat parabolic daw. Okay? So, pag ganyan siya, then, let's say, meron kang highest value. Okay, so dapat, parabolic ang iyong shear, moment diagram. Ayan, so dapat siya ay parabolic. So, itong mga region na to ang shaded. Then, so wala to. Start ka din sa 0. Mag-end ka rin sa 0. So, last we have UDA, a simply supported beam with a uniformly varying load. So, kapag UVL, also known siya as triangular load. So, dito, kung saan yung highest point, mag-count ka ng 1/3. Okay? 1/3 ng iyong length mula dun sa highest summit. So, let's say we have 133. So, let's say ito yung 1/3. So, ang iyong magiging shear diagram ay dapat parabolic. Okay? So, dito, abang lang tayo ng mga points. Ayan. So, dapat ito ay parabolic. Okay, so ito ay dapat parabolic ha. Naka-curve dapat siya. Okay, so itong part na to, ito, then ito ang shadan mo. Then last, ganun din, mag-start ka rin sa 0. Depende sa yung computation. So, moment diagram niya dapat ay cubic. So, halimbawa, ito yung 1/3 niya. So, dito yan. Ayan. So, draw tayo ng arc. Ayan. Let's say, pag ganyan, dyan ka ito yung highest value ng iyong moment. Then, draw ka uli ng arc pababa. So, dapat, cubic ang shape ng iyong moment diagram kapag ganito ang loading. So, ganyan ang shear and moment diagram. So, that's it. I hope you learned something. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Keep safe. Bye.